at sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood. Jane and Sander, Kontradayang Umaga. Kontradayang umaga po, Prof. Danny Araw. Good morning! Sir, may bago kayong pag-aaral tungkol po Apo. sa naging takbo nitong campaign period for the past month? Opo, tama po yon. Ongoing po yung monitoring namin ng Pandaraya at kamakailan lang kasama yung Vote Report PH na member organization po namin nakapagtala po kami ng 94 incident ng red tagging, illegal campaigning, vote buying, illegal use of public resources among others. At ang pinakamalala talaga in terms of campaign violation batay sa aming pagsusuri ay yung red tagging po. Initial report pa lang po ito kasi isang buwan pa lang as of March 14, 2025 yung documentation namin. Makakaasa po kayo na mula ngayon hanggang sa araw ng halalan, ang pinakahuling report na ilalabas po namin ay yung final report on election day. Pero dun sa initial report na lumalabas, so far, talagang malala ang sitwasyon at ang panawagan po natin sa publiko ay talagang maging mapagmatyag sapagkat kailangan po talagang pigilan itong iba't ibang illegal na gawain ngayong halalan. Prof. Danny, ano ho ba ang ibig sabihin ng red tagging at ano ho yung mga espesipikong insidente ng red tagging na nangyari po nitong nakaraang buwan? Okay, magandang tanong po yan. Ang red tagging po ay ang akusasyon na ang ilang mga kandidato o party list group ay mga miyembro ng mga teroristang grupo, spesipiko yung di umano teroristang CPP, NPA, NDFP at talagang tinatarget yung mga progresibong individual at party list group para po hindi sila manalo sa halalan. At itong ganitong klaseng negative campaigning ay talagang pinagbabawal sa COMELEC. Kalalabas lang kasi ng bagong guideline na ang discrimination, gender discrimination at yung red tagging o yung mga maling impormasyon laban sa ilang mga individual at grupo ay lubos na ipinagbabawal po. So yun yung warning din natin dun sa mga enablers ng red tagging. Unlike in the past na hindi masyadong stricto yung COMELEC, ngayon may malinaw na guidelines po. Kaya ang panawagan natin sa COMELEC ay ipatupad yung guidelines, yung bagong guidelines na ipinatupad na in-implement nila para po masigurado na mapipigilan po ito. Opo, nabanggit niyo po kanina, Prof. Danilo Araw, na kalimitan o karamihan sa mga nabibiktima ng red tagging, yung pong mga kandidato from mga progresibong grupo. Sino naman po yung madalas na nang red tag po sa kanila? Okay, batay po sa pahayag ng ilang mga progresibong grupo, tinutukoy nila specifically yung NTF-ELCAC. Kaya lang, batay na rin sa lumalabas sa aming dokumentasyon at saka sa aming pagmamasid, wala namang grupo na outright sinasabi, kami po ang responsable rito. At yun ang problema sa black propaganda at saka sa fake news, sa disinformation in general, wala talagang outright na magsasabi na sila ito. Tapos sa bahagi ng NTF-ELCAC, sana nakikinig sila ngayong umaga, sigurado ako hindi masarap yung almusal nila ngayon. Dapat po kung hindi sila responsable, sasabihin nila outright na wala silang kinalaman dito. Ang problema po kasi mula nung na-establish yung NTF-ELCAC sa panahon ni Duterte, talagang naging notorious na ito sa red tagging. Minsan madalas lumalabas sila sa media para magbigay ng open accusations, and then on the ground may mga nilalabas na mga tarpaulin pero hindi sila yung sinasabing merong direktang kinalaman dahil walang proper credit dun sa mga tarpaulin, sa mga bullet, sa mga poster na ipinapakalat. Kaya lang yung nilalaman, yun din yung sinasabi nila sa kanilang mga pampublikong pahayag.
Mhm. So hindi kaya Prof, kumbaga parang challenge sa COMELEC na mapanagot po itong mga Kung sino man yung kung nasa sino may likod. nagre-red tag kasi nga walang pag-amin or pag-ako dun po sa red tagging. Pwede pong magsagawa ng investigasyon, syempre sa pagsasagawa ng mga ganitong klaseng pagkuha ng impormasyon, hindi mo maiiwasan na magtanong-tanong o kaya ipatawag yung mga pinagsususpetsahan. Kaya ang panawagan natin, kung hindi man ginawa, ewan ko kung ginawa na nila ito on their own, kung nag-file na sila ng reklamo sa COMELEC, ang panawagan natin doon sa mga biktima ng red tagging, gumawa ng karampatang reklamo para masigurado na yung violation ng existing COMELEC guidelines against red tagging ay talagang may patutupad. Kasi ayaw natin ng sitwasyon na parang hanggang salita lang o hanggang retorika lang yung guidelines, dapat may masampulan na as early as now. Kaya kung nakikinig yung mga biktima ng red tagging, mainam na sila ay mag-file na ng reklamo para yung mga katulad ng NTF-ELCAC ay mapapanagot, assuming na sila yung direktang responsable sa mga bagay na ito. Opo. Sir, pagdating po dun sa illegal campaigning, kasi yun yung pangalawa sa may pinakamarami pong reports na natanggap po ninyo, ano pong kumbaga specific na illegal na pangangampanya yung pong nakarating po sa Kontradaya? Opo, yung nakarating po sa amin, by the way, dun sa nilabas naming press release, may mga picture po, yung ilang mga photo documentation ay pinasok din po namin. So yung highlights, most violations of illegal campaigning observed from candidates leading formal and informal surveys. So yun yung parang pinaka-caption. Tapos makikita merong at least 3 litrato kaming nilagay na yung ilang mga campaign materials, lalo na yung kanilang mga poster, sinasabit sa puno, may nakasabit sa poste, tapos at iba pang mga lugar na hindi talaga dapat pinagsasabitan. Kasi meron tayong mga official na pinaglalagyan dapat na common poster areas. Tapos specifico yung sizes po ng kanilang mga materials. So yon, malinaw na violation po yon. Opo, ayan, pinapakita po natin sa ating live streaming yung mga larawan po mismo galing sa Kontradaya at sa Vote Report PH para po makita ng mga kababayan din ho natin. Yung sa vote buying po, paano nyo po ito na monitor, Prof. Danny? Okay, yung vote buying, magandang tanong po yan. Kaya lumalabas na 4% lang siya. It could be higher, pero yung dokumentasyon na pumasok po sa amin, ganito lang yung numero. Kasi tama po kayo, mahirap pong ma-monitor yan. Pero at least dito, well-documented at saka may mga nagsabi talaga na sila ay nakatanggap ng pera po mula sa mga politiko. Siguro ganito, dahil medyo sensitibo yung impormasyon, magbigay na lang ako ng ilang blind item. So, merong mga nagpaparaffle during campaign, yung parang kunwari magpapakontest, magtatanong, tapos mamimigay. And then yung total cash prize would be 10,000 pesos halimbawa. So, may 10 na bibigyan ng tigi 1,000. So, yon, nangyayari po siya. May pamimigay, in other words, ng pera. Yung iba naman, patago, yung pasimple. Na kunwari, mamimigay ng ayuda. So, hindi kasya ipapamigay. Bigas siguro, bigas o mga delata. Exactly. So, mukhang alam mo na yung tinutukoy ko, Sander, kasi dito sa Metro Manila, marami ganyan. Opo. So, yung mga delata, yeah, exactly. Yung mga delata, mga bigas, at saka yung iba pang mga household needs or household appliances minsan. So, yon. Sa ngayon, wala pa akong nakakalap na impormasyon na may namimigay ng cellphone. Pero dati, nangyayari po yan. So, siguro pagpapalapit na yung halalan, ire-report na rin namin pag may nabalitaan kami. Kasi yon, nagiging notorious yung ilang mga political parties sa pamimigay din
ng cellphone noon. So kung mangyayari siya ngayon, hindi na siya nakakagulat. Opo. Prof. Araw, hindi ko alam kung kasama sa nai-report po sa inyo. 'Di ba nung may nag-file po ng case sa COMELEC, yung isang isang hindi ko na tumatakbo ata siyang governor ng Batangas, nag-file siya ng case sa isang party list group na sabi ay nagpapremyo ng kotse. 'Di ba? Doon po sa sikat na Barako Festival. Opo. Well, tama po kayo. Yun pong ganong report na yon. Kasi ganito, usually pag nare-report na po sa media, hindi naman sa hindi namin pinapansin ito, pero medyo reactive yung yung methodology po namin. Dependent po yan dun sa mga nagbigay ng mga documentation and documented proof of election irregularity. So yung sa kaso po ng mga media report na yan, kung tama po ang aking pagkakaalala, wala pong nag-submit sa amin. Pero once makuha and once properly documented po ito, we will react to it po. And we will document it as soon as we verify po. So hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung media report. Far from it. Ang sinasabi ko lang, hindi pa po naisasama. Kasi wala pa pong outright na nagreklamo at saka yung direct witness po dun sa ganong klaseng insidente. Itong very interesting din po yung nadiskubre po ninyo. Merong gumamit ng public resources o public funds. Ay, opo. Paano po yan? Saan po, ano po yung specifics nito, Prof? Usually po, nangyayari po yan pagka, marami yan. Una, may mga official events na ginagawa. Tapos, ang mga ini-invite na tagapagsalita ay mga kandidato. Halimbawa, school activity, kasi may pasok pa rin naman hanggang ngayon. Pwede yon. Pangalawa, ang ginagamit na official vehicle minsan for posting campaign materials would be mga official vehicle sa local level, whether barangay yan o sa local government unit. Minsan po, ganun yung nangyayari. Meron din namang pagkakataon na kasi nga usong-uso yung ayuda ngayon kasi medyo naghihigipit yung maraming tao, yung official activity for financial assistance or for whatever assistance na ginagawa na sa local level, yung mga politiko nakikiride on po at sila yung nangunguna minsan dun sa pamimigay ng mga ayuda na mula sa local government. In other words, hindi nila pera yung ginagamit for such activities, kundi parang sinasakyan nila yung official activities. So yun po yung reference natin ng misuse and abuse po of government resources. Prof. Danny, paano po kung halimbawa ang isang pampublikong paaralan nag-imbita ng isang tumatakbong politician para maging guest speaker? Graduation, graduation, diba? ganun. Yung ganun ho ba, maituturing po ba yan na parang illegal use of public funds pero actually yung school yung nag-imbita? Okay, magandang tanong po yan. Kung private school, walang masyadong problema. Bagamat kukwestiyonin mo rin yung judgment ng private school na yon, valid po yon. Pero tama po kayo, kasama sa misuse of government resources yung public school ka. Kasi you're funded by taxpayers' money. Tapos bakit politiko ang iimbitahan mo? So walang justification for that, especially ngayon na election season. Pero ganito, Xander at Jane, don't get me wrong, may mga politiko naman kasi, halimbawa, may kakilala ko na academic na tumatakbo na pwede namang maging guest speaker at may karapatan naman siya na maging guest speaker for all intents and purposes, pero wrong timing kung gagawin po siya ngayon kasi may conflict of interest. Tumatakbo ka, so parang posible gagamitin mo yung plataforma mo bilang guest speaker, halimbawa, or commencement speaker sa pangangampanya. At kadalasan, ganun po yung nangyayari. Pagka nagsasalita ka na, syempre, i-inspire mo yung publiko and then sa bandang dulo, sasabihin mo, well, yun ang dahilan para iboto nyo ako sa susunod na halalan. Kaya siya misuse po of government resources kapag public school po yung involved na nag-imbita. Opo. Yung sa others, sir, kasi 4.2%, halos kapantay po nun sa vote buying. Ano po yung mga nakapaloob po dito?
Okay, doon po sa others, hindi ko man sinasabing mga maliliit na bagay lang ito, pero may mga ilang mga insidente na nakalap kami hinggil sa halimbawa, pulis at militar na pumapasok sa komunidad to harass and intimidate people. Don't get me wrong, mahalaga po itong mga ganitong klaseng kaso ng harassment and intimidation. Minsan hindi po sila ng red flag, pero nag-aano po sila, yung nananakot na iboto yung mga taong ito. In other words, nangangampanya sila at dapat kung ikaw ay pulis at militar, hindi mo ginagawa ito kasi you're supposed to be practicing non-partisanship during the time of election. So una yon. Pangalawa, may mga politiko, mga kandidato, wala namang problema kung mangangampanya sila, pero ang pangangampanya nila may dalang pananakot. So in the hinterlands, mas nangyayari po talaga ang mga ganitong klaseng insidente, at ang panawagan din po natin sa taong bayan, sana po magkaroon ng lakas ng loob para labanan ito, para magsumbong at talagang ipagbigay alam sa kinauukulan itong mga insidenteng ito kasi hindi po ito katanggap-tanggap. Sir, kabuuan 94, so halos 100 campaign violations po ito. Correct. Sa unang buwan pa lamang po ng campaign period. Ano po ito, sir? Mga na-monitor or talagang mga isinusumbong po ba ito sa inyo? Or meron po kayo dito na na-monitor po online? Ay hindi po kasama yung yung sarili naming monitoring. Ito po ay mula sa mga tao, sa publiko mismo. Reklamo talaga. Reklamo, sumbong po talaga. Reklamo po talaga, opo. Kaya yung mga binabanggit din yung mga halimbawa na media reports, hindi pa po siya na ipapasok kasi po walang outright na nagreklamo. So ito po ay produkto ng panawagan namin na mag-report ng mga insidente yung publiko. So, syempre hindi na namin sinama yung ilang mga technical na detalye kasi may mga sumbong na pare-parehong insidente. So, halimbawa lang may 3 na nag-sumbong pero iisa lang yung Yung sinabi nila na kaso na tinutukoy, tama po. So, it's counted as one. So, Okay, itong tama. 94 incidents, these are documented na reklamo at saka na-verify po ng mga volunteer po namin. Kaya malaking pasasalamat ko pala, I want to take this opportunity sa aming election partner, yung Vote Report PH, kasi sila po yung nagbigay ng karampatang teknolohiya on how to properly document and how to properly verify the issue. Sila yung nag-place po ng systems po namin. Kasi yung Vote Report PH, ito po yung grupo ng mga IT professionals na involved din at yung advocacy nila ay yung clean elections din po. Kaya malaki yung naitulong nila. Apo, sorry po. At ito pong Kontradaya at Vote Report PH ay hindi po pinupondohan ng sinumang government entity at yung mga tao po rito ay mga volunteers talaga. Apo, tama po yun. We don't get funding from the government. At saka linawin ko rin yung fake news na pinapakalat ng NTF-ELCAC noon. Sinasabi kasi nila komunista raw kami, nire-red tag kami, tapos dapat daw tanggalan daw kami ng accreditation sa COMELEC. Una, maling-mali po yung red tagging. At pangalawa, please get your facts right. Kasi since we were established po ng 2007, hindi po kami nag-apply for COMELEC accreditation para po may independence kami to criticize COMELEC when necessary or to praise COMELEC, purihin ang COMELEC kung kinakailangan. Bagamat mas madalas yung aming yung critical commentary sa COMELEC. So never po kaming nagpa-accredit sa COMELEC at wala kaming pinoprotektahang government project or partnership with COMELEC na may pondo para po mabuhay po kami. So we have our own ways of surviving through donations among many other things that we do po. Siguro Prof, Araw, panghuli na lamang po, dahil po dito sa mga na i-report nga po ng mga campaign violations, meron po ba kayo mga specific na mga recommendations sa COMELEC kung paano po tutugunan po ito? Though ang COMELEC naman po, meron naman na din po mga rules about red tagging, illegal campaigning. Baka po meron pa po kayong ibang mai-recommend pa ho sa poll body.
Well, una sa lahat, salamat kay Chair George Garcia na as early as yesterday, nung inilabas namin yung aming report during the weekend, nagsabi naman sila na titingnan nila yung report namin at aaksyonan nila. So salamat sa mga ganong klaseng positibong pahayag. Pero syempre, may kasabihan tayo sa wikang Ingles na talk is cheap. So mainam na talagang maipatupad ito at ma-call out yung mga involved na mga individual hinggil sa campaign violations na ito. Special attention should be given to red tagging na siyang yung pangunahing reklamo na nakukuha po namin on the ground. So hindi dapat i-deny ito ng sino man at saka yung mga entity na involved sa red tagging kailangang maimbestigahan po. So we're singling out yung NTF-ELCAC, bagamat wala naman silang outright na pag-amin na sila involved dito, pero yung narrative po kasi ng red tagging na inireklamo at nakuha namin ay parang ito yung linyahan at usual arguments that are being peddled by the NTF-ELCAC. Kaya wala mang outright na pag-amin mula sa kanila, mainam na maimbestigahan din at makuha po yung panig nila sa investigasyon para po lumabas yung katotohanan. Opo, at pag may bago pong update, Prof. Danny Araw, dun sa inyo pong ginagawang mga pag-aaral, makikibalita po kami, ha? Opo. Yes po, wala hong problema. Kayo po yung isa sa mga unang makakakuha ng aming mga report. Salamat din po sa inyo sa patuloy na pagmamanman sa eleksyon. Opo, maraming salamat po, Professor Danilo Araw. Thank you, sir. Salamat.